Pa-share naman mga Lodi. At heto na po ang 5 na unang mag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo. Heto na ang una na si Lodi JCM Pete, Lodi John Andrew Eva, Lodi Juanito Jr. Velo Chase, Lodi MJ Makaindig, Lodi Jason Epe Jem Pasao, Lodi Marlon Memoria, Lodi at Worldviews, Lodi Lucky Guinitaran at sa kanyang family na Guinitaran at Abogatol family, Lodi Jason Dagmil, Lodi Anisa Dico at maligayang pagbati sa Eid Mubarak, Lodi Limigoy-Migoy ng Bukidnon, Lodi Joshua Zulweta at sa jowa niyang maganda. Ika-76 na kabanata, sa pagpapatuloy. Patuloy silang nagpapalitan ng pagwasiwas ng espada, ang bawat galaw ay mabilis at matindi. Ang tunog ng bakal na nagbabanggaan ay umalingaw sa buong paligid tila, sumisira sa katahimikan ng Sword Scent Forest. Sa bawat pag-atake, ang hangin ay nahahati. Ang lakas ng kanilang mga espada ay nag-iiwan ng bakas, mga alon sa hangin na malinaw na makikita. Habang tumatagal ang laban, unti-unti silang umaangat, hanggang sa umabot sila sa ere. At isang napakalakas at nakakabinging atake mula sa ere ang buong puwersang pinakawalan ng ating bida, kung saan malinaw na makikita ang nagngangalit at umiikot na enerhiya sa kanyang braso, na tila ba pinagsama-samang lakas ng hangin, galit, at determinasyon. Napangiwi naman ang mukha ni Tanda habang papalapit at halos tumama na sa kanya ang nagngangalit na atake ng ating bida, sapagkat ramdam na ramdam niya ang napakalakas na puwersa nito na tila kayang gumiba ng kahit ano sa dadaanan nito. Dahilan upang bahagya siyang mapaurong at mapuno ng kaba at pag-aalinlangan sa nalalapit na banggaan. Isang napakalakas na pagbagsak sa lupa ang agad na makikita, kung saan ang mismong impact ay hindi lamang yumanig sa paligid kundi nagdulot din ng marahas na pagbugso ng hangin. Agad na sinundan ng ating bida ang kanyang kalaban pababa sa lupa. Nakasalubong ang kilay ni Tanda na naglalabas ng lilang enerhiya na napasabi ito sa kanyang isip na hindi kapanipaniwala. Maging ang kanyang inner energy o ang kanyang martial arts ay hindi mas mababa kaysa sa akin. Sino sa mundong ito ang nagpalaki sa isang halimaw na katulad nito? Habang mariin niyang itinutok ang kanyang espada sa kalaban, ang hangin sa kanyang paligid ay nagsimulang umikot at magngalit na tila buhay, bumubuo ng malalakas na puwersang paikot na parang isang bagyong unti-unting lumalakas, na sumasalamin sa kanyang tumitinding kapangyarihan at matatag na determinasyon na wakasan ang laban. Napalaki naman ang mata si Tanda na napasabi, na ang tunog na iyon ng hangin. Maari kaya na, hindi na niya naituloy ang kanyang sasabihin nang bigla siyang napahinto sa matinding pagkalito, sapagkat sa isang iglap ay may malakas at nagngangalit na hangin na nagsimulang umikot sa kanyang buong katawan, tila ba may sariling buhay at unti-unting humihigpit ang puwersa nito sa kanya. At ilang sandali pa, makikita na ang umiikot na hangin sa paligid ng kalaban ay lumaki ng husto at unti-unting humubog hanggang sa maging isang malakas na aipo na paikot-ikot sa kanyang gilid. Binubuo ng matinding enerhiya at puwersa na halos parang gustong lamunin at buwagin ang lahat sa kanyang daraanan. Makikita ang ating bida na mariin at matalim ang pagtitig sa kanyang kalaban, habang ang kanyang mga mata ay nagliliwanag ng kakaibang liwanag, na sumasalamin sa walang kapantay na determinasyon at kapangyarihang unti-unti nang nagmumula sa loob niya, na para bang handa na niyang ilabas ang lahat ng kanyang lakas sa sandaling ito. Nakangiwi ang mukha ng ating bida habang patuloy niyang pinapalakas ang puwersa sa umiikot na aipo sa paligid ng kalaban. At itinutok niya ang kanyang espada kay Tanda at ang lahat ng aipo na umiikot ay papunta dito. Na tinatawag niya ang kasanayan na ito na fifth technique, revolving slash. Winasiwas naman ni Tanda ang paparating na aipo patungo sa kanya. Mabilis at maingat ang galaw ng kanyang katawan habang sinusubukan niyang pigilan o ilihis ang puwersang nagngangalit na iyon, na nagdudulot ng malakas na hangin at alikabok sa paligid habang pinipilit niyang manatiling ligtas mula sa mapaminsalang paikot-ikot na enerhiya. Napaseryoso ang tingin ni Tanda sa kanya habang unti-unti nang tumatama ang umiikot na aipo sa kanyang katawan, ramdam ang matinding puwersa at galit na dala nito na halos gumugulo sa hangin sa paligid, habang ang bawat pag-ikot ng hangin ay para bang sinusubok ang kanyang lakas at katatagan sa harap ng mapaminsalang enerhiya. At makikita ng malinaw na ang katawan ni Tanda ay unti-unting nahihiwa ng umiikot at malakas na hangin ng aipo. Habang nakatingin sa gilid si Tanda, napasabi pa ito na ang teknik na yun at ang tunog ng hangin. Na makikita ang ating bida na napasigaw pa si Tanada na ikaw.
Isa ka ba sa mga disipulo ni Chon Ha-jin? At sinabi sa kwento na pinalitan ang pangalan ni Tian Hee-jin sa Chon Ha-jin. Habang dinudurog si Tanda ng mga Aipoipo, sinigaw pa nito sa ating bida na kahit na si Chon Ha-jin mismo ang muling mabuhay, hindi niya pa rin kami mapipigilan. At pagkatapos niyang magsalita, makikita si Tanda na tuluyang nilamon ng umiikot at malupit na Aipoipo, na waring binuo mismo mula sa galit at puwersa ni Chon Ha-jin. At makikita na ang umiikot na Aipoipo ay unti-unting nawawala, dahan-daang humuhupa ang malakas nitong galaw at naglalaho ang matinding hangin at alikabok, na para bang tinatapos ng kalikasan mismo ang mapanirang enerhiyang iniwan ni Chon Ha-jin matapos niyang lamunin si Tanda. At mula sa paligid ng ating bida, ang natitirang hangin ay unti-unti ring humuhupa at nawawala, na nag-iiwan ng katahimikan matapos ang malupit na labanan, habang ang kapaligiran ay dahan-daang bumabalik sa normal, at ramdam ang bigat ng tensyon na naglaho na kasabay ng huling pag-ikot ng puwersa ng hangin. Binalik na ng ating bida ang espada sa kaluban, habang nakapikit niyang sinabi sa isip na ang matandang yun kanina ay isang martial master sa antas na kayang pilitin akong gamitin ang revolving slash. At alam na alam niya kung anong uri ng sining ng pakikipaglaban ang ginamit ko. At makikita na tuluyan na niyang napasok ang espada sa kaluban. At pagkatapos, makikita na muli silang naglalakbay pabalik na sinabi pa niya na noong pumasok kami sa Hubei, kumuha kami ng 2 karwahe. Ang isa ay para sa mga sugatan. Ang isa naman ay para kay Gal sa Rayang at sa akin. At mula sa loob ng karwahe may nagsalita na mayroon akong tanong. Sumagot sa kanya si Gal Zaryang na ano yun? Tinanong ng ating bida na ang Divine Dragon Operation na binanggit mo kanina. Anong uri ng operasyon yun? Bahagyang napangiti na nakababa ang tingin ni Gal Zaryang habang sumagot na interesado ka rin pala sa huli. Sinabi niya na isa itong operasyon noong panahong katulad mo pa lamang akong bagong hirang na advisor. Isa itong plano upang gawin si Chon Ha-jin, ang pinakadakilang mandirigma sa ilalim ng kalangitan, bilang alliance leader. Napalaki naman siya ng mata na napasabi na ano. Sinabi pa sa kanya ni Gal Zaryang habang naiisip siya na noong panahong yun. Ang nakaraang leader ay tanyag bilang pinakamalakas na mandirigmang nabubuhay. Upang iangat siya bilang alliance leader, gumugol kami ng ilang buwan sa pagbuo ng isang operasyon. Inimbestigahan namin ang lahat tungkol sa kanya. Kung anong sining ng pakikipaglaban ang gamit niya, sino ang mga tinalo niya, sino ang mga gusto niya, at sino ang mga kinamumuhian niya. Kung sinong mga babae ang paborito niya, anong alak ang iniinom niya, anong pagkain ang kinagigiliwan niya. Nalaman din namin maging ang paborito niyang kulay. Noong araw na pinuntahan namin siya para batiin, ang aming mga mandirigma ay pawang nagsusuot ng unipormeng may ganoong kulay. Nakangiti naman ang ating bida na nakatingin kay Gal Zaryang na sinabi pa niya sa isip na ganoon ba? Hindi ko namalayan na ganoon kalaking pagsisikap ang iginugol. Sinabi pa ni Gal Zaryang sa kwento na nang makita ko ang pinakabatang alliance leader sa kasaysayan, nagsimula akong mangarap na maaari kong makatulong sa paghubog muli ng Jianghu kasama siya. Magkaharap sila sa karwahe na sinabi pa niya sa isip na noong panahong yun. Si Gal Zaryang ay hindi pa ang Supreme Advisor. Umangat lamang siya matapos akong maging alliance leader, at patuloy siyang umani ng sunod-sunod na karangalan. Nakatingin sa kanya si Gal Zaryang na sinabing nakangiti nito na tunay kong nagustuhan ang dating alliance leader. Nakatingin naman na may nanlalaking mata ang gating bida habang sinasabi sa isip na sa aking nakaraang buhay, kailanman ay hindi ako nakarinig ng mga ganoong salita. At napangiti siya na sinabi dito na ano ang nagustuhan mo sa kanya. Sumagot sa kanya si Gal Zaryang na siya ay clumsy. May gulat naman ang ating bida na napasabi na ano. Dagdag pa sa kanya ni Gal Zaryang na tunay siyang isang clumsy na tao. Naalala ito habang sinasabi pa na nagtataglay siya ng nakapanghihilakbot na husay sa pakikipaglaban, at kahit sa harap ng mga nakamamatay na martial masters ng unorthodox faction o ng demonic cult. Dagdag pa niya na ngunit siya ay may walang katapusang clumsy. Napasabi naman ng ating bida na saan siya clumsy, sa madaling salita. Nakababa ang tingin ni Gal Zaryang na sinasabi niya na napakarami para isa-isahin pa. Sa anupaman, ang operasyong yun ang pinakadakila sa aking buhay. Habang nakapikit na nakangiti ang ating bida, sinabi pa ni Gal Zaryang na at noong nagtagumpay kami na gawin siyang alliance leader, naramdaman ko ang pinakamatinding kagalakan na naranasan ko kailanman.
Dagdag pa niya sa isip habang magkaharap sila na yon ang dahilan kung bakit hindi ko siya magawang sakuan. At lumipat ang eksena sa lalaking ito na sinasabi na nawawala si Elder Go, habang nagsusulat ito, tumugon na ano. Nakapikit pang sinabi ng may peklat na hiwa sa mata na naglaho si Elder Go, may gulat na tumugon ang nasa likod ng tela na anong ibig mong sabihin sa naglaho. Tumugon nito na ang eksaktong kahulugan nito. Nawalan tayo ng kontak sa kanya habang nasa misyon. Tinanong pa ng lalaking nasa likod ng tela na patay na ba siya? Pinagpapawisang sumagot ito na mukhang posible, ngunit hindi pa natin ito makumpirma. Habang nagsusulat ito sinabi na hindi siya patay. Walang paraan na ang isang taong katulad ni Elder Go ay mamamatay sa kamay ng Heavenly Archer Corps leader. Tinanong pa nito na at ang misyon? Sumagot ito na nabigo ito. Ang Heavenly Archer Corps leader ay ligtas na nakabalik sa alyansa. Mula sa likod ng tela sinabi pa nito na sinasabi mo bang namatay si Elder Go dahil sa kanya? Sumagot ang may peklat sa mata na sinasaalang-alang ang kanyang personalidad at mga nakaraang operasyon. Mayroong higit sa 80% na pagkakataon na namatay siya sa misyong ito. Muling sinabi sa kanya ng taong nasa likod ng tela na kaya sinundan niya ang Heavenly Archer Corps leader. Hindi, kahit na ginawa niya yon, hindi siya mapapatay sa isang simpleng pagtugis lamang. Sinabi pa ng may peklat sa mukha na mayroong isang variable. Tumugon ang lalaking sa likod ng tela na isang variable. Sinabi pa nito na ang advisor na kasama sa misyon ay si Gal Zariang. Nagtatakang napatanong naman ang taong nasa likod ng tela na si Gal Zariang. Bagaman posible, ang isiping napatumba si Elder Go ay isa pa ring konseptong mahirap tanggapin. Muling napasabi ang lalaking may peklat na kung si Gal Zariang nga iyon, maaari kayang naglatag siya ng isang reverse trap. Dapat tayong magpadala ng mga tao upang magkumpirma. Dagdag pa ng taong nasa likod ng tela habang makikita ang mga ilaw na nakasabit na mag-imbestiga agad at iulat ang inyong mga matutuklasan. Sumagot ito na masusunod po. At lumipat ang eksena sa Alliance Leader Hall. Makikita dito ito habang sumuntok sa palad na sinabi na ang Heavenly Archer Corps leader na si Jong Chonrak ay nagbalik na mula sa misyon. Sumagot ang Alliance Leader na nagpakapagod kayo. Nabalitaan ko na mayroon daw naging kaunting gulo. Si Jong Chonrak na opo. Nagtungo kami sa itinakdang lokasyon, ngunit walang sino man doon. Sinabi naman sa kanya ng Alliance Leader na kung gayon, ang impormasyon ba ay mali? Naagad na napasabi si Jong Chonrak na baka naman naubos na sila bago pa man tayo makarating. Napapikit ng mariin ang Alliance Leader ng tahimik. At inimulat ang mga mata na tumingin sa gilid. At makikita na napatingin din ito sa gilid ng tahimik. Napasabi naman sa isip si Sama Chon habang nakatingin din sa gilid na nagkamali ba ako ng kalkulasyon? Inakala ko na patay na silang lahat. At pagkatapos ay sinabi nito na nakatingin kay Jong Chonrak na nabalitaan ko na nagkaroon ng ilang mga pananambang. Sumagot siya na opo. Sa kabutihang palad, ang mga elite forces ng Heavenly Archer Corps ay nagawang sugpuin ang mga ito. Naiisip niya ang sinabi sa kanya ni Gal Zariang na sinabi niya na dapat kang kumilos na tila wala kang nalalaman, at huwaji mong babanggitin ang mga nagawa ng bagong advisor. Kung kailangan mo talagang magsalita, sabihin mo lamang na ang aking tulong ay naging bahagi nito. Sinabi naman ng Alliance Leader na nakalulungkot na ang resulta ay hindi ayon sa ating nilayon. Ngunit kung mabibigo tayong pigilan ang muling pagkabuhay ng demonic cult, ang buong Jianghu ay lulubog sa kaguluhan. Dagdag pa nito na lahat kayo, manatiling mapagmatsyag at ialay ang inyong sarili sa organisasyon. Maaaring malapit na nating harapin ang kaaway ng tapatan. Sumagot ng mga ito sa kanya na bahagyang napatungo ng ulo na opo, Alliance Leader. Sinabi pa ng Alliance Leader na tapos na ang pagpupulong na ito. Leader Jong Chonrak, naging mahaba ang inyong paglalakbay. Humayo ka at magpahinga. Tumugon nito habang nakasuntok sa palad na maraming salamat, Alliance Leader. At makikita ang mga mukha ng mga ito na nakatingin sa kanyang seryoso. Habang makikita si Jong Chonrak na may seryosong mga tingin din sa unahan. Habang siya ay naglakad na papaalis sa silid. At dito na po nagtatapos ang ika-76 na kabanata. Ika-77 kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang pintuan ng silid. Makikita sina Gal Zariang at ang ating bida sa gitna ng tahimik na paligid.
kung saan si Galzariang ay nakamasid lamang habang ang ating bida naman ay nakatayo at abala sa pagsusulat, tila ba may mahalagang bagay siyang itinatala. Bigla namang bumukas ang pintuan ng may malakas na kalabog, na bumasag sa katahimikan ng paligid habang sinisigaw pa ng taong dumadaing na advisor Gal. Agad na hinawakan ni Samatchon ang kamay ni Galzariang habang sinasabi pa na talagang nakahinga ako ng maluwag nang malamang ligtas kang nakabalik. Noong mabalitaan ko ang nangyari, sobrang nag-alala ako. Mariin na nakatingin ang ating bida dito na sinabi pa niya sa isip na siya mismo ang nagbigay ng utos na iligpit si Galzariang, ngunit heto siya at nagkukunwaring nag-aalala lamang. Napangiti naman si Galzariang at sinabi na maraming salamat sa pag-aalala sa akin. Nakaligtas ako, salamat sa pagsisikap ng mga mandirigma ng Heavenly Archer Corps. Isusumite ko ang buong ulat sa lalong madaling panahon. At pagkatapos, marahang hinawakan ni Samatchon ang kanyang balikat. Isang simpleng galaw ngunit may bigat at awtoridad. At sinabi pa sa kanya ni Samatchon na mabuti. Maaari mong dahan-dahanin ang pagsusumite ng mga ulat, tiyak na lubos kang nagulantang sa mga nangyari. Sumagot sa kanya si Galzariang na dahil sa misyong ito, nakumpirma ko ang isang bagay ng walang pag-aalinlangan. Na sinabi pa niya na ang demonic cult ay tunay na nagpaplano ng muling pagkabuhay. Napahawak sa bibig si Samatchon na nag-iisip na sinabi na yan ay isang nakapangingilabot na balita. Ngumisi ito na tumingin sa kanya at sinabi na ang Miriam Alliance ay dapat na talagang pigilan sila. At upang mangyari yon, ang iyong papel ay napakahalaga. Napahawak sa kanyang dibdib si Galzariang at bahagyang yumuko na sinabi niya na iaalay ko ang aking buong pagkatao para sa layuning ito. Tiningnan naman siya ng mariin ni Samatchon. Habang inaalis ang pagkalagay ng kamay nito sa balikat ni Galzariang, nakangising sinabi pa nito na mabuti. Tiyak na pagod ka na, kaya magpahinga ka muna ng ilang araw. Pagkatapos nito ay maaari mo nang isumite ang ulat. Sumagot si Galzariang na maraming salamat sa inyong konsiderasyon. At pagkalabas ni Samatchon bahagyang napababa siya ng ulo. Tahimik lang naman siyang pinagmamasdan ng ating bida na may pag-aalala. At ilang sandali pa makikita ang mga mata ni Galzariang na may mariin na mga tingin sa unahan. Makikita naman si Samatchon na naglalakad sa hallway ng tahimik. Na makikita sa mukha nito ang sobrang pagkainis na sinabi sa kanyang isip na paano siya nakaligtas sa mundong ito. Dagdag pa nito sa kanyang isip na noong sinubukan ng Alliance leader na iligpit ang leader ng Heavenly Archer Corps, isiningit ko si Galzariang sa misyon upang madamay na rin siyang maalis. Ngunit kapwa silang nakabalik ng buhay, at ngayon, ako pa ang nasa panganib. At naiisip nito ang Alliance leader na sinabi pa sa kanyang isip na bakit nabigo ang Alliance leader at ang kanyang mga kasabwat sa pagkakataong ito. Kung talagang balak nila silang patayin, hindi sila dapat nagkakutsaba ngayon. Napangiwi na lang ito ng bibig habang napabulong pa sa kanyang sarili na buwisit. Bigla naman na nagtatakang napalingon si Samatchon ng isang tao ang nagsalita sa likod niya na Supreme Advisor. Seryosong tumingin ito na sinabi pa na ano yun. Tumugon sa kanya si Supervising Advisor Chemo na napalagay ng kamay sa dibdib na nakapikit na sinabi na nagpapadala ang Alliance Leaders Hall ng isang investigator upang siyasatin ang insidente. Bahagyang napataas ng ulo si Samatchon na nakangiwi ang bibig na sinabi na isang investigator. Upang imbestigahan si Galzariang. Tumugon ito na opo. Makikita naman ang gulat sa mukha nito na tahimik lang na nakatingin. At naglakad ito habang sinasabi na naiintindihan ko. At makikita na nagpatuloy sa paglalakad ito habang nakapikit. Nakangiwi ang bibig nito na seryosong nakatingin sa unahan na sinabi pa sa kanyang isip na sa normal na sitwasyon, ang ganito ay dapat iniimbestigahan ng Law Enforcement Hall, ngunit ang Alliance Leader Hall mismo ang nagpadala ng tao. Ibig sabihin niyan, ang Alliance Leader, o ang mga puwersa sa likuran niya, ay may balak na sila mismo ang humawak sa imbestigasyong ito. Napangiwi ng labi ito na may naiinis na mukha na sinabi pa sa kanyang sarili na putya. Kapag nagkamali ako kahit kaunti, maaaring mabunyag na binalak kong patayin si Galzariang gamit ang mga huwad na dahilan. At pagkatapos, malalaman nila na natuklasan ko ang pagkakaroon ng secret faction sa likod ng lahat. Binubulong pa niya sa kanyang sarili habang patuloy sa paglalakad na kung buhay pa sana si Joe Bayok, maaari ko na lang siyang utusan na iligpit ng tahimik si Galzariang nang hindi na gumagawa ng ganitong gulo. Ngunit sayang at wala akong sinumang mapagkakatiwalaan para sa ganito kaselang gawain.
Ang tinutukoy niya ay ang pinatay ng ating bida na si Xiaobi. At ilang sandali pa makikita ang mga aklat sa estante. Habang nagbabasa ang gating bida sinabi niya sa kanyang sarili na hindi ko maaaring atakihin ang alliance leader o si Zhu Chuorayang sa ngayon. Kung gayon, dapat ko bang unahin si Sima Chon? Nakatingin siya ng mariin na sinabi pa niya sa isip na paano siya naging Supreme Advisor ng Miriam Alliance, at gayon pa man ay ipinadala niya ang leader ng Heavenly Archer Corps at si Gal Sarayang sa bingit ng kamatayan. Nakangiwi ang kanyang labi na sinabi pa niya sa kanyang isip na sa madaling salita. Hindi rin maaaring galawin si Sima Chon ng padalos-dalos. Siya ang Supreme Advisor ng Miriam Alliance. At naalala niya ito na sinabi pa niya sa isip na kung kikilos ako ng hindi nag-iisip, maaaring matuklasan ng aking mga kaaway ang lahat. At biglang may napagtatto siya at napasabi na tama. Iyon pala. At lumipat sa mga gusaling ito na puno ng mga ilaw. Mula dito tahimik na pumasok si Gal Zariang sa silid. At sinabi niya sa ating bida na bakit mo gustong makipagkita sa ganitong uri ng lugar. May kinukuha naman ang ating bida sa loob ng kanyang damit. At inabot niya ito kay Gal Zariang habang sinasabi na pakiusap, buksan mo ito at tingnan. Binuksan ni Gal Zariang ito habang sinasabi na ano ito. Sinagot siya ng ating bida na ito ay impormasyong nakuha ko nang hindi sinasadya bago ako pumarito. At naiisip niya ito na sinabi pa ng ating bida sa kanya na noong nakaraan, isang lalaki na nagngangalang Joe Bayok ang nagbukas ng isang courtesan house kasama ang isang batang babae. Sinabi sa kanya ni Gal Zariang na oo, natatandaan ko ang insidenteng yun. Lahat ng sangkot ay ipinabilanggo. Seryosong sinabi pa ng ating bida sa kanya na noong panahong yun, itinatwa ni Sima Chon na kilala niya si Joe Bayok. Ngunit si Joe Bayok ay sa katunayan ang kanang kamay ni Sima Chon. May mga seryosong tingin naman sa kanya si Gal Zariang na tunay nga. Ngunit dahil walang ebidensya, ang usapin ay tahimik na nagtapos. Sinabi sa kanya ng ating bida na ang mga dokumentong ibinibigay ko sa iyo ngayon ay naglalaman ng patunay na isinagawa ni Joe Bayok ang maraming gawain sa ilalim ng utos ni Sima Chon. Napasabi naman sa kanya si Gal Zariang na ano. Sinabi pa sa kanya ng ating bida na hindi ba natin ito magagamit upang tanggalin si Sima Chon sa posisyon ng Supreme Advisor. Habang nakatingin si Gal Zariang sa aklat sinabi niya na syempre, ang pagkidnap sa isang bata at paggamit sa kanya para kumita bilang isang courtesan ay isang krimen na may parusang kamatayan. Sinabi pa niya sa ating bida na at para sa isang tao na panatilihin ang ganoong uri ng lalaki bilang kanyang kanang kamay na nasasakupan. Hindi lamang pagkawala ng posisyon ang kahahantungan niyan. May seryosong mga tingin si Gal Zariang na sinabi pa na, gayunpaman, karamihan sa pamunuan ng Miriam Alliance ay kampi kay Zhu Chuorayang o kay Ma Bonggi. Habang nakatingin naman ang ating bida sa kanya sinabi niya sa isip na totoo yan. Sa katunayan, mas malamang na si Gal Sarayang ang unang matatanggal, dahil ang mga namumuno sa Miriam Alliance ay alinman sa panig ni Zhu Chuorayang o ni Ma Bonggi. Na makikita ang mukha ng dalawa. Hawak ni Gal Zariang ang aklat na sinabi pa niya sa ating bida na pero gayunpaman, dapat tayong makahanap ng paraan upang magamit ang ebidensyang ito sa paraang mapanira. Bahagyang napangiti naman ang ating bida na sinabi niya sa isip na mabuti. Kumilos ka ayon sa iyong kagustuhan. At ako na ang baalang magbantay at protektahan ang iyong likuran. Sinabi pa niya sa kwento na pagkatapos nito, naging abala si Gal Zariang sa kanyang mga hakbang, at habang naghahanda siya ng paraan upang mapabagsak si Sima Chon, nakaisip din siya ng isang metod upang iligtas ang pinuno ng Heavenly Archer Corps. Sa pagkakataong ito, ang Heavenly Archer Corps ay pumasok sa isang espesyal na panahon ng pagsasanay sa ilalim ng katwirang paghahanda para sa paglipol sa Demon Cult. Dagdag pa niya na makikita si Jong Chonrak na nakasuntok sa palad na ang espesyal na pagsasanay na ito ay karaniwang tumatagal ng 1 hanggang 3 buwan. May binabasa ang ating bida na sinabi pa na at para sa akin, ginamit ko ang oras na ito upang pag-aralan ang Phantom Vanishing Art na nakuha ko mula sa Life and Death Pavilion. At sinabi pa sa kwento na Yuzo, ang dating naisalin bilang Life-Death Tower ay tatawagin na nating Life and Death Pavilion mula sa puntong ito. Habang may binabasa sinabi pa niya na ito ay isang aklat na orihinal na nilayon upang ialay sa pinuno ng Demon Cult, at punong-puno ito ng mga pambihirang engkantasyon at teknik. Itinuon ko ang buong atensyon ko sa pagpapakadalubhasa sa Phantom Vanishing Art habang naghihintay ng balita mula kay Gal Zariang.
At pagkalipas ng ilang araw, na makikita ang gating bida na nakatingin dito na may nagtatakang mukha. Bahagyang nakangiti si Galzariang na sinabi niya na sa wakas ay nakatagpo na ako ng isang tiyak na paraan upang tuluyang mapabagsak at maalis sa pwesto si Sima Chon. Makikita ang mukha ng ating bida na masaya sa kanyang narinig. Na sinabi pa niya sa isip na gaya ng aking inaasahan mula sa iyong katalinuhan, kailanman ay hindi ka talaga nagbibigay ng puwang para sa anumang pagkakataon ng kabiguan. At mula sa malayo makikita ang mga gusali sa hating gabi. At mula sa ibabaw ng tubig makikita ang isang pavilion. Mula rito, makikita si Sima Chon na taimtim na humihigop ng tsaa. Sinabi nito sa kanya na Supreme Advisor. Anong mahalagang pakay ang nag-udyok sa inyo upang ipatawag ako ng Mad Alien at mapili ang ganito kaliblib na lugar para sa ating lihim na pagkikita? Hinagis ni Sama Chon ang papael sa lalaki na sinabi pa na nararapat lamang na suriin mo muna ng mabuti ang mga dokumentong ito bago tayo magpatuloy sa ating usapan. Kinuha nito ang papel na binasa habang sinasabi na ano ang kahulugan nito at bakit naglalaman ang mga papel na ito ng mga impormasyong hindi ko inaasahan. Na makikita ang mukha nito na sobrang nagulat matapos mabasa. Napangiti si Sima Chon na sinabi niya sa isip habang nakatingin dito na hindi nakatakataka kung bakit ganyan na lamang ang iyong gulat, dahil ang mga dokumentong iyan ay naglalaman ng kumpletong tala ng lahat ng korupsyon sa loob ng mahabang panahon. Dahan-dahan na inilapag nito ang papel sa lamesa. At tumingin ito ng seryoso na sinabi na anong partikular na bagay o pabor ang nais mong makuha mula sa akin. Napangiti si Sima Chon na sinabi na nakarinig ako ng balita na plano ng Law Enforcement Hall na imbestigahan ako para sa mga nakaraang insidente. Dagdag pa nitong nakapikit na at bukod doon, mayroong isang tao na kailangang alisin. Na mariin itong nakatingin sa lalaki. Nanginginig naman ang katawan nito na tahimik na nakatingin. At dito na po nagtatapos ang ika-97 kabanata.